Tok, mula sa loob ng banyo. Tok, tok, tok. Binuksan ko ang pintuan. Walang tao, maliwanag, tahimik. Hindi na ako naligo sa loob ng 3 araw pagkatapos noon. Pumasok ako sa banyo para mag-toothbrush, maghugas ng muka, pero hindi na ako naligo sa loob. Nagpapahid na lang ako ng basa sa katawan sa labas ng pintuan. Mabilis, parang bata na takot sa madilim na silid. Alam ni Ronnie, nakikita niya, pero hindi na siya nagtatanong. May pagitan na kaming dalawa, mula nang malaman ko ang totoo. Tulad ng manipis na salamin sa pagitan namin na hindi namin nakikita, pero parehong nararamdaman. Ika-4 na gabi nang mangyari ang hindi ko inaasahan. Magtatanghali na. Nag-iisa ako sa bahay. Nasa trabaho si Ronnie. Nakaupo ako sa sala nang marinig ko ito. Hindi paghinga ngayon. Katok, tok, tok, tok. Mula sa loob ng banyo. Dahan-dahan akong tumayo. Lumakad patungo sa pintuan ng banyo. Nakatayo ako sa labas, kamay nakapatong sa hawakan ng pintuan. Tok, tok, tok. Binuksan ko ang pintuan. Walang tao, maliwanag, tahimik. Amoy ng lumang tiles at tubig. Pero sa salamin, sa malaking salamin sa harap ng lababo, may nakasulat. Hindi tinta, hindi lipstick, tubig lang. Parang sulat daliri sa salamin. 2 salita. Tulungan mo. Umupo ako sa sahig ng banyo, nanginginig. Pero hindi na ako tumakbo. Dahil bigla kong naalala ang sinabi ni Ate Gloria. 3 araw bago nahanap ang katawan niya. 3 araw siyang nandoon, nag-iisa, sa malamig na banyo. Walang dumating para sa kanya. At si Ronnie, alam niya. Alam niya ang buong kwento. Pero pinili niyang huwag sabihin sa akin. Bakit? Bumalik ako sa barangay hall. Hiningi ko kay Ate Gloria ang buong detalye. Pangalan ng babae. Kung paano talaga namatay. Kung may naiwan siyang pamilya. Dahan-dahan siyang nagsalita. Si Clara ang pangalan niya, 30 taon. Walang anak. Asawa niya si Bernard, yung nagbenta ng bahay sa inyo. Paano talaga siya namatay? Matagal na katahimikan. Ayon sa ulat ng pulis, aksidente. Nadulas. Tumingin siya sa akin. Pero hindi iyon ang paniniwala ng mga kapitbahay. Maraming nakarinig ng sigaw noong gabing iyon. Sigaw ng babae. At pagkatapos, katahimikan. Nanlamig ang aking dugo. Hindi inimbestigahan. Inimbestigahan. Pero walang nahanap na ebidensya ng krimen. Sarado ang banyo mula sa loob. Imposibleng may iba sa loob. Huminto siya. Pero ang asawa, si Bernard, umalis ng bahay kinabukasan. Pagkatapos mahanap ang katawan. Nagbenta kaagad. Walang luha sa libing. Walang luha. Nang umuwi si Ronnie ng gabing iyon, naghintay ako sa sala. Sino si Bernard? Tanong ko nang makapasok siya. Natigilan siya sa pintuan. Ano? Bernard, yung nagbenta ng bahay sa atin. Sino siya sa iyo? Matagal na katahimikan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Yung sandaling nagdesisyon siya kung magsasabi o hindi. Pinsan ko, sabi niya sa wakas. Parang tinamaan ako ng kidlat. Pinsan mo, ulit ko. Ibig sabihin, alam mo ang buong kwento, hindi lang na may namatay doon. Alam mo kung paano, alam mo kung sino. Hindi ko alam kung... Ronnie, tumigil siya. May nakasulat sa salamin ng banyo kanina. Sabi ko, 2 salita, tulungan mo, siya ang nagsulat. At ngayon alam ko na kung sino ang kailangan tulungan. Kinagabihan, pumasok ako sa banyo ng mag-isa. Binuksan ang gripo. Naghintay hanggang mapuno ng singaw ang salamin. At naghintay ako. Clara, tawag ko. Mababa, mahinahon. Nandito ako, nakikinig ako. Matagal na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan sa singaw ng salamin, may bagong sulat. Hindi aksidente. Naluha ako. Sino? Si Bernard? Isang salita. Oo, tutulungan kita. Bulong ko sa salamin. Pangako ko. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Hindi nakakatakot. Hindi banta. Parang yakap. Parang pasasalamat. Lumabas ako sa banyo. Tuwid ang aking mga paa. Tiyak ang aking mga hakbang. Nakatayo si Ronnie sa sala. Nakatingin sa akin. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Alam na niya.
Tumingin ako sa kanya ng direkta. Ang tamang bagay. Kinabukasan, pumunta ako sa pulis. Hindi madali ang sumunod na mga buwan. Muling binuksan ang kaso. Muling siniyasat si Bernard. At sa wakas, nahanap nila ang ebidensya na dati ay hindi nila hinanap ng mabuti. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Clara. At si Bernard, ang pinsan ng aking asawa, haharapin na ang hustisya. Isang buwan pagkatapos noon, naligo na ulit ako sa aming banyo. Mainit ang tubig, tahimik ang buong silid. At sa likod ko, sa unang pagkakataon mula nang lumipat kami, wala nang humihinga, wala na siya. Pero habang palabas na ako ng banyo, tumingin ako sa salamin. At sa isang segundo, isang maikling segundo lang, nakita ko ang bakas ng ngiti sa singaw. Salamat. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.